ang duty nurse. Matapos mahilo at bumagsak sa trabaho, isinugod si Carlo sa ospital ng kanyang ina. Ayon sa doktor, over-fatigue lang ito. Ngunit sa kabila ng paliwanag, may kakaibang pakiramdam si Carlo, parang may bumabantay sa kanya. Anak, magpahinga ka lang muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Opo, ma. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Carlo. Sa tabi ng kanyang kama, may isang nurse na tahimik na nakatayo. Hindi niya makita ng maayos ang mukha nito sa dilim, ngunit sigurado siyang naroon ito, waring inaayos ang kanyang IV drip. Salamat po. Ngunit hindi ito sumagot. Kinabukasan, tinanong ni Carlo ang duty nurse tungkol sa bisitang nakita niya kagabi. Ate, sino po yung nurse na pumapasok dito paggabi? Ngunit ang sagot ng nurse ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Anong nurse? Wala namang dumadaan dito. Hindi makatulog si Carlo ng gabing iyon. May bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na may matang nakamasid. Nang marahang bumukas ang pinto, lumitaw sa anino ang parehong figura. Ang tahimik na nurse, nakatayo sa madilim na pasilyo. Dahan-dahang kumikislap ang ilaw ng ospital. Sa labis na pag-aalala, nagtanong ang ina ni Carlo sa isa sa mga senior nurse tungkol sa misteryosong tagapagbantay. Ate, may nurse ba kayong mahaba ang buhok na laging pumapasok sa kwarto ng anak ko? Ngunit nang marinig ng matandang nurse ang paglalarawan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pabulong niyang sinabi ang isang nakakakilabot na revelasyon. Diyos ko, ilang taon nang patay ang nurse na yan? Sa huling pagkakataon, muling nagpakita ang misteryosong nurse kay Carlo. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya isang anino lamang. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, lumitaw ang kanyang maputlang mukha, ang kanyang malalim na nakalubog na mata, at ang matingkad na sugat sa kanyang pulso. Ang hangin sa silid ay lumamig. Paggising ni Carlo kinaumagahan, wala na ang figura sa kanyang silid. Tahimik ang lahat, tila wala namang nagbago. Ngunit nang lumingon siya sa tabi ng kama, napansin niyang bahagyang nakatagilid ang IV stand. Isa lang ba iyong panaginip? O totoong may bumisita sa kanya noong gabi? Wala na siya. Lumipas ang mga araw, bumuti ang kalagayan ni Carlo at nakalabas siya ng ospital. Ngunit sa tuwing mahuhuli siya ng tahimik na gabi, may mga sandaling nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa at may bumubulong sa dilim. Nandito pa rin ako. Kung gusto mo pang kilabutan, subscribe to Pinoy Horror Bites.